Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bishop John Milan at bahagi po ng Board of Trustees ng Philippine Bible Society. And I represent Philippine Council of Evangelical Churches in the Board of PBS. Ako po nananawagan sa lahat ng simbahan na sama-sama po nating i-promote ang pagdiriwang natin ng ating National Bible Month. Sa taong 2026 tayo mapalad sapagkat apakaganda ng ating tema po sa ating pagpopromote sa mga pamilya, mga opisina, mga simbahan at sa anumang pong grupo, individual man o paaralan ng kahalagahan ng Biblia. Alam po ninyo, nagpapasalamat tayo sapagkat sa taong ito as we celebrate ito pong National Bible Month na ito ay meron po tayo yung team. Ito po ay yung pong God's Word brings life to our hearts and to our homes. Beautiful. And the life ay nilagyan po natin ng acronym. Ano po? LIFE. Ito po ay halaw po natin sa John chapter 13 verse 34 at ganoon din sa Deuteronomy chapter 32 verses 47 and following. Sa mga talatang ito, we are saying that the scripture, the word of God brings life to our hearts and to our home. At ano po yun? Una, letter L, love. As you read the Bible, as you continue to nurture your love for the Bible, mag-grow din yung pagmamahal mo. Pagmamahal na galing sa Panginoon. Hindi sarili mong pagmamahal. You allow the love of God to fill your heart and so you will find yourself loving also. At sabi sa Romans chapter 12, verse 9, ang pagmamahal ay may kasama po yun ng dalawang bagay. Hate what is evil. Cling to what is good. Kaya naroon po yung totoong pagmamahal at nakikita po natin yun nalalago sa ating puso. Pangalawa, letter ay yung integrity. Ito po yung ibig sabihin whole. Ibig sabihin sa nag-iisa ka man o sa harapan ng tao man o wala sa tao, ganun ka, totoo ka at hindi nababago. As we read the Bible, we want to nurture integrity. Ano po? Na yung sinasabi mo, yun ang pinamumuhay mo, yun ang paninindigan mo. Hindi lang marami kang mga salita na wala naman laman, empty. Ano po? At syempre, letter F, yung faith. As we read the Bible, as we nurture our hearts with the Holy Scripture, yung pagtitiwala mo sa Diyos lumalakas. Importante po na ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi sa tao. Kaya let us not be a follower of any politician. Let us be a follower of God, follower of Jesus Christ. At dahil po dito, ang pag-asa natin ay wala sa politiko kundi sa Panginoon lamang. Kaya this is being developed when we read the Bible. At ang huli, letter E, engagement. Alam nyo, tayong lahat gusto natin punta sa langit. Tandaan mo, ang Diyos mula sa langit bumaba sa lupa at nakipamuhay sa atin. Nag-engage siya. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, as we read the Bible, this will lead us to be engaged to the issues of the land, to the concerns of people. Ano po? At dahil dyan, tayo po ay marakita ng mga tao na talagang ang nagbabasa ng Bible, engage sa nangyayari sa lipunan. Mga kapatid, mga minamahal, yes, as we nurture our heart with the Holy Bible, we will understand that the Scripture brings life to our hearts and to our home. Kaya po, ang panawagan namin sa atin lahat, sama-sama tayo sa pagdiriwang ng ating National Bible Month this January 2026. Ito po si Bishop John Milan at nagpapasalamat sapagkat kayo ay kasama namin sa Philippine Bible Society sa pagtataguyod ng pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Ang siyang sandigan ng pananampalataya at pamumuhay araw-araw. Amen.